Yo mga pare, what is good? Welcome back to Joshon Point, no? So, kung nakikita ninyo bro, nandito tayo ngayon sa Bulacan. Nasa Bulacan na tayo, Shell gas station. Papunta kami ni Monching sa La Union, no? Well, anong pinagkaiba nito sa... Lagi akong pupunta ng La Union bro, pero anong pinagkaiba pare? Nakamotor kami ngayon. Good luck sa amin. Napakahaba pa ng biyahe namin bro. Unang agenda namin is pumunta dun sa tropa namin sa La Union. Matutulog muna kami dun. Kasi anong oras na ba? Mga alas 8 na ata. Tapos tulog muna kami dun. Then gigising kami ng umaga para umakyat ng Baguio. After ng Baguio, punta ng LU. So yun ang agenda natin ngayon. Tsaka pag-uusapan na rin natin pare, no, habang nagbibiyahe-biyahe tayo. Pag-uusapan na rin natin pare kung bakit kailangan mo magkaroon ng malakas ng mga tropa. Okay? So, kung interested ka pare, click mo na yung like button, share mo na rin, and let's go! Bad boy shake, I kill, ako 10 toes down. That boy think, I speak in the tempo. So yun mga pare, nandito na tayo sa bahay ng tropa dito sa La Union, no? Shoutout kay Reo, yan, solid na tropa yan since kabataan pa, kasama na namin yan. So ang oras time check is 2 AM na, no? Plano namin gumising ng 7 AM bukas para umakyat ng Baguio, then after Baguio, baba ng LU. Doon tayo magpa-party mga pare. So ngayon, tutulog na kami pare, kita-kits bukas, no? So, yeah. Yo, good morning mga pare, Joshon Point here. So, okay, next, umaga na pare. So, gagaya nga na sabi ko, ang plano namin is umakyat ng Baguio. Okay, so after ng Baguio, baba kami ng LU. So, naka-ready na yung ating mga gamit dito, no? So, bumili ako pare, kasi first time ko mag-ganitong ride, no? So, bumili ako ng bag, no? Secure naman yan. Ayan, naka-ano yan dito, nakatali yan dito. Ayan, secure yan pare. Pero nakadagdag siya ng aesthetic sa sa motor natin. Medyo parang nagmukhang ano siya pare, rugged, no? Parang rugged cafe racer, no? So okay siya, maganda siya. Hindi siya masyadong malaki, saktuhan lang yung gamit ko. So yun nga pare, pag-uusapan na rin natin, no, bakit kailangan mo magkaroon ng yung mga malalakas na tropa, no? Ang daming benefits niyan bro, no? Sobrang daming benefits niyan sa totoo lang. Maraming downside na pag sinabi pag puro ka tropa, malalayo ka sa landas, mga gano'n, no? Napatropa kasi, mga gano'n, di ba? Pagka nakikita natin na pumangit yung landas ng tropa, sasabihin, napatropa kasi, no? Well, isa yun sa mga reason, pare, kung bakit kinakailangan mo magkaroon ng malakas na tropa, no? Para malayo ka sa mga sitwasyon na walang kakwenta-kwenta, pare, no? So, itutuloy natin yan doon sa taas, sa Baguio na, no? So, tara, let's go! So mga pare, nandito tayo sa Tanaw, no? Dito tayo dinala ng tropa natin na taga-Laon yun na si Reo. So sayang, ginagawa yung pare, yung restaurant nila, kaya wala masyadong, hindi siya
yung ambience na hinahanap natin. Pero ayos na kasi meron pa rin dito. Yan, no? Sa likod namin, diyan kami nakapwesto. Tapos, ang ganda ng background natin, di ba? So, yun, pag-usapan natin, no? Sabi ko nga kanina, kaya nagkaroon ng bad trip, no? Nagkaroon ng bad trip ang pagkakaroon ng tropa, di ba? Kasi majority talaga pare, no? Aminin na natin, bro. Majority talaga ng mga nagiging tropa natin. Hindi natin namamalayan kasi masaya silang kasama eh. Di ba? Masaya silang kasama. Di ba? Pero aminin natin, nasa kategory sila ng mga kasuputan, bro. I hate to say it, pare, pero it is what it is, bro. Diba? Kaya pagka nalihis ka ng landas, na pumangit yung landas mo, sasabihin na patropa. Diba? So, isa yun, pare, kasi kung meron kayong, sabihin natin, malakas na tropa, no? Ang definition natin, pare, kasi ayoko nang magbanggit-banggit ng kung ano-ano pang mga English na hindi nyo maintindihan. Basta ang definition natin ng malakas na tropa dito, no? Yung lahat-lahat na, no? May maayos na buhay, nalalayo sa gulo, di ba? Maayos na mindset, di ba? Yun yung description natin, no? So, pag may tropa ka na ganun, pare, di ba? Tapos nakikita ng magulang mo na kumaayos yung buhay mo, di ba? Gumaganda yung takbo ng buhay mo. Sa tingin mo, masasabi ba nila na napatropa yan? Hindi, di ba? Hindi na mapapansin. Actually, ikaw, yung tropa mo na may magandang mindset na nahahawa ka. No? Yung tropa mo magandang mindset na nahahawa ka. Actually, hindi naman siya magbe-benefit nun eh. Pagkasakaling gumanda yung buhay mo eh. Yung magulang mo rin, di ba? Hindi rin naman nila pupurihin yung tropa mo na yun. Ikaw, pare. Ikaw ang magdadala nun. Di ba? Ikaw ang magdadala. Ikaw ang may credit dun, pare. Pero ang totoo nun, di ba? Actually, credit mo talaga yon kasi pumili ka ng malakas na tropa, yung maayos na tropa, pare. Diba? Sila yung maglalayo sa iyo sa mga ganyang alokohan eh. Kasi, di ba, napag-uusapan nga natin dito na ang pag-iinom, pare, ang pag-iinom, magandang gawin yan, masarap gawin yan after mo, di ba, after mo mag-hustle. Di ba, after, yan ang reward mo. Kunyari, after mo may na-close kang deal, nakagawa ka ng video, nakapag-upload ka ng video, nag-workout ka, nag-exercise ka, tapos siguro break, kailangan mo naman ng break, di ba? Mag-iinom ka. And that's good, di ba? Kung gano'n ang gagawin mo, after pag-iinom ka, sasabihin mo sa akin, Diyos, uminom ako. Bakit? Bakit ka uminom? Napasa ko yung yung exam ko eh. Di ba? Ay, that's good. Di ba? Pero kung mag-iinom ka lang for the sake of wala akong magawa. Tara pre, tambay tayo, no? Inom lang. Doon na nangyayari, pare, yung napapariwaray mga buhay ninyo. Again, sasabihin ninyo, paminsan-minsan lang naman eh. Yes, sige, paminsan-minsan lang. Pero pag dyan kayo nakahanap ng comfort sa pag-iinom ninyo ng tambay lang, pare, hanapin nyo na yan to the point na ma-addict na kayo, wala na. Diba? Doon yung ripple effect yan, pare. Diba? Ripple effect yan. So, yun, pare, pag meron kayong tropa na ang yaya lang inom, no, imbis na mag-pre, gym tayo, pre, kuha tayo ng exam, no, para pampadagdag sa credentials. Kung wala kayong mga tropang ganun, brad, medyo mag-isip-isip na kayo. No? Or, kung wala, hindi kaya umpisahan mo, tapos hawaan mo yung mga tropa mo, pare. Diba? So, katulad nito, again, hindi ako nagsasalita dito dahil out of my imagination lang, kinuha ko sa puwet ko. Lahat ng sinasabi ko rito, pare, ginagawa ko. Tignan mo yung mga kasama ko, pare. Biglaan lang to. Nung biglaan to, yan, si Ching, si Reo, mga kasama ko nito. Sobrang biglaan lang nung lakad na to. Sabi, gusto lang namin, mag-ride. Tapos, actually, ang pinaka-reason bakit nag-ride kami, nagyaya ako mag-ride na ganito, akyat ng Baguio, tapos baba ng LU. Para ma-test din yung limit ko, pare. Kasi, hindi pa ako motor, di ba? Sabi ko nga sa inyo, baguhan lang ako sa motor. Hindi pa ako nakapag-ride ng ganito kalayo, bro. Hindi ko pa nadadala yung motor ko. Hindi pa ako nakapag-motor ng ganito kalayo. So, gusto ko matest yung limit ko. Buti na lang meron akong mga tropa na maayos, di ba? Pwede kahit kailan. Di ba? Kasi maayos eh. Maayos nila yung buhay nila. Kaya, magyaya ka ng biglaan,
pwede sila. Nakikita niyo yung benefits ng pare pag inaayos niyo yung buhay ninyo. Dahil inaayos yung buhay niyo, lahat swabe, di ba? Balanse, swabe pag balanse, di ba? Yun nga yung motto natin. Mapapansin mo yan, di ba? Pagka ang bilis mo ngayain, wala kang problema sa pera kasi inaayos mo eh. Di ba? At siyempre dahil din sa kanila yun, dahil nakita ko maayos sila, nahawa rin ako. Di ba? Mga ganun bro. So, yeah. Ngayon, hinihintay lang namin yung breakfast namin. And then, after mag-breakfast, hindi ko sure. Hindi ko pa alam kung anong gagawin namin. It's either bababa na kami ng LU or magpipicture kami dun sa Lion's Head kasi para may may bakas, no? May palatandaan na pumunta ka talaga dito. So yeah, pare. Bro, bakit ganito dito sa Baguio? Last time akong pumunta rito pare, sobrang lamig. Ngayon, parang normal na to ah. Normal na temperature to bro. Ano nangyari sa Baguio? Ba't sumobra init dito bro? So, nandito namin sa Baguio brad. Pero may tatambayan sana kaming resto. Pero pila bro, ang daming tao. The heck. So, papalamig lang kami dito. Bababa na kami ng LU, no? So, isa pang rason, no, kung bakit kailangan mo magkaroon ng mga strong-minded na tropa pare, no? Isa pang reason bro, kung alam ninyo yung story ni Fat Cat, no? Kilala nyo ba si Fat Cat pare? I-research nyo lang, pero ibigyan ko kayo ng shortcut. Sino ba si Fat Cat? Si Fat Cat is isang Chinese streamer, no? Sikat na streamer sa China pare, si Fat Cat. Now, to make the story short, nagpakamatay, nag-suicide si Fat Cat. The reason is, anong reason? Nakipaghiwalay sa kanya yung girlfriend niyang ginastusan niya ng husto. Okay? Meaning, pinaaral niya, no? Pinatira niya, pinakain niya. Kasi siya yung, sa couple, siya yung provider. Okay? Kasi siya yung sikat, marami siyang kinikita. So, understood na siya ang provider. So, pinaaral niya, no? At yun na nga, after makuha ng babae yung kailangan niya, nakipaghiwalay sa kanya. And, alam ninyo pare na sobrang, yung feeling na binigay mo yung lahat, no? Binigay mo yung lahat sa isang tao, tapos biglang, itatapong ka na lang niya sa isang tabi. Iba yung sakit nun pare. Iba yung sakit nun, no? Iba yung sakit nun. Okay? Iba yung sakit niya pare. Kaya naintindihan ko yung sakit na naramdaman ng Fat Cat na yon. Pero dahil nga wala siyang mga tropang strong-minded people, wala siyang choice kundi para matapos yung sakit ng nararamdaman niya, tapusin na lang yung sarili niya pare. Nagets nyo ba kung saan tayo papunta? Diba? Wala siyang nakausap walang tropang nagkumusta sa kanya, walang malakas na tropa na nagsabi sa kanya, pre, halika, sama ka sa amin, no? Kaysa sa magmukmo ka dyan, tara mag-gym tayo, tara magmotor tayo, tara mag-outing tayo pare. Walang tropang gumanon sa kanya bro. Kaya wala siyang kailangan kasi pare, pagka galing kayo sa mga ganyang klaseng masakit na breakup, kailangan alisin nyo yung para makamove on kayo kahit papano. Alisin nyo yung isip ninyo, no, dun sa sitwasyon na yon, diba? Pero hindi naman siya basta-basta maaalis kasi pare pag nakatambay lang ay sa bahay, diba? Hindi talaga maaalis yun. Kaya when you're in that kind of situation, kailangan maging busy ka talaga, no? At isa yung mga tropa mo na tutulong sa'yo sa mga ganun. Kung meron kang strong-minded na mga tropa pare, diba? Yung maintindihan ka na pare, diba? Kunyari lang tropa nyo, bro, nalaman ko na after mong paaralin yung girlfriend mo, bigla ang hiniwalayan na ganyan, after mo ibigay lahat, putangin na brad, diba? Isasama kita sa lahat ng lakad ko, wag ka lang magmukmuk dyan, diba? Dahil mayaman ka, ipag may membership kita ng, dahil mayaman ka, di ba? Oh,
pag may membership kita ng gym pare, para malihis yung isip mo dun, di ba? Kasi bro, sobrang sayang ng buhay mo, brad, na pa magsusuicide ka or kukunin mo yung sarili mong buhay dahil lang sa babae, brad, di ba? Andun na tayo sa masakit talaga yun, kasi nga binigay mo lahat eh. Pero hindi naman doon natatapos, bro. Sikat, knowing na sikat ka na streamer, di ba? Sikat siya na streamer. Nawalan lang siya ng babae, brad, pero yung fame niya, yung status niya, nandun pa rin. Yun ang dapat pinaisip sa kanya ng mga tropa niya, diba? Pwede mo sabihin sa kanya, bro, nawalan ka lang ng babae, pero yung status mo nandyan pa rin, yung kayamanan mo nandyan pa rin. Walang reason para tapusin mo yung buhay mo. Walang tropang nagsabi sa kanya nun. So kaya importante talaga pare na mamili kayo, no, na mamili kayo ng mga tropa ninyo na hindi lang puro saya, okay? Hindi lang puro inom, hindi lang puro gimmick. Kailangan, alam mo yun, nagbabasa kayo, yung nag-experience kayo ng mga bagong bagay. Kasi yun yung yun yung magpaparealize sa'yo na tangina, masaya ang buhay, brad. Di ba? Kompleto ang buhay. Bonus ang babae sa buhay natin, pero hindi lang, pag hiniwalayan tayo ng babae, hindi yun doon natatapos, bro. So sayang pare. Ay ng tip. Ito kwento ko sa inyo, si Reo. Yung unang heartbreak, kinuwento ko sa inyo yung bakit ako naging red pill. Ito pare, ito yung kasama ko sa advice sa Makati tayo nun, di ba? Okay. Makati, nagkwentuhan kami. Sabi ko sa kanya, pre, Makati rin to nag-work nun. Yung kinuwento ko sa inyo sa red pill, pare, balikan niyo yung video na yun, ha. Balikan niyo yung video na yun. Kung niloko ako noon, na heartbreak ako. Pareho kami sa Makati nag-work ni Reo noon. Isang text ko lang sa kanya, pre, may problema ako. Pinuntahan ako, pare, pinuntahan ako. So ito, solid talaga na tropa to si Reo. So yun yung gusto na, pag may problema ako, ayan, kinausap niya ako noon, inano niya ako sa tamang landas na, pare, wag ka magpadala sa emosyon. Uy, natatandaan ko yung sinabi mo eh. Wag kang ngayon nasa emotional state ka, wag ako maggagawa ng harsh decision. Yun ang naalala kong sinabi mo sa akin, no? So, di ba pare? So, solid to si Reo. Ito talaga, isa to sa mga solid. Tsaka to si Ching. Kaya yan ang lagi kong kasama. So, yun din ang gusto ko na hanapin ninyo, pare, na may mga tropa kayo na pagdating sa, kanyari, heartbreak, merong magbibigay sa inyo ng tip, bro. So, yung mga yan, kababata ko talaga na parang alam mo yun, hindi ko naman sila pinili, pero parang yung universe na yung nagsasama sa amin, na parang mga like-minded kayo magsama. No, minsan yung mga tropa na ganyan, pare, hindi mo yan mapipili eh. No, basta gusto mong may magbago, kusayang ibibigay sa'yo, pare, kusa mo ring mahanap yung mga yan. So yun, pare, no? So ngayon bababa na kami ng LU, pare, and yeah, kita-kits tayo dun. Mga pare, nauuhaw na ang mga tropa. Pupunta na kami ng Flotsam Jetsam para sumat-shot ng konti. At syempre dala namin yung motor. Medyo malayo kasi yung Flotsam Jetsam dito. Mga 10 minutes na lakad. So magmumotor kami. Pero chill lang naman tayo, chill lang. Dito tayo mag-helmet. So kasi malapit lang eh. Kaya huwag nyo na kami i-bash kung wala kaming helmet. Dahil malapit lang naman yun. So tara na, let's go.
So yung mga pare, morning after namin uminom bro, di wala naman masyadong hangover kagabi nung uminom kami. So ngayon papunta kami ng El Union para mag-coffee, mag-breakfast. So mamaya uwi na rin kami mga pare, no? So yung pinag-usapan natin bro kagabi pare, wag nyo kakalimutan yun, sobrang importante nun pare. Tsaka pare, basic yun eh. Basic yun, di ba, sa pagiging, kung napanood nyo yung video natin last time about sa foundation ng lalaki, kailangan meron kayong mga tropa eh, na like-minded, yung mag-aangat kayo iangat kayo isa't isa, di ba? So basic yan pare, basic yan, maraming benefits yung mga ganyan bro. So I think yun na lang muna ngayon. Comment down below kung anong masasabi ninyo, reactions pare. Yeah, that's it for me pare. This is Joshon Point. See you next time. Boom. GFAB.